Good day everyone! Today we're diving into a topic na parang sa movies lang dati, pero reality na ngayon. Our presentation is titled The Glass City, Privacy in the Age of Total Surveillance. Our mission is simple. Pag-usapan natin kung paano binabago ng facial recognition ang society at bakit kailangan natin ng transparency. Isipin niyo to, facial recognition is like a double-edged sword. Sa isang banda, nakakatulong ito sa security at paghuli ng mga suspects. Pero sa kabilang banda, nandun yung risk sa privacy at data protection natin. Our objective today is to move beyond just watching. We want the system to start listening sa rights nating mga citizens. Hindi pwedeng security lang. Dapat protected din ang dignity natin. So, paano nga ba ito gumagana? In the tech world, we use CNNs or convolutional neural networks. Think of it as a digital brain na sobrang talas tumingin sa patterns. Hindi lang ito basta picture. Sinusukat nito ang distansya ng mga mata nyo, ang shape ng ilong hanggang sa kurbada ng jawline to create a unique face print. Parang fingerprint pero sa muka. Super helpful ito sa paghahanap ng missing persons, pero may dark side. Ang tawag namin ay passive harvesting. Kahit naglalakad ka lang sa mall o naghihintay sa subway, kinukuha na ang data mo nang hindi mo man lang namamalayan. Dahil dyan, lumalabas ang tinatawag nating chilling effect. Para tayong laging nasa stage, yung feeling na may nakatingin kaya hindi na tayo makagalaw na natural o spontaneous. Dito na nagbabanggaan ang ethics. On one side, the utilitarian view says okay lang to for the greater good at safety ng nakararami. Pero sa deontological ethics, hindi pwedeng isacrifice ang privacy dahil fundamental right natin yan. Kaya ang hiling natin sa urban planners, gamitin ang privacy by design. Ibig sabihin, bago pa man itayo ang system, dapat built-in na ang protection sa data natin. Ito ang nakakatakot, hindi perfect ang code. Maraming studies ang nagpapakita na mas mataas ang error rate sa mga kababaihan at mga taong may darker skin tones. Bakit? Kasi kulang ang representation nila sa training datasets. Ang tawag namin dito ay the confused algorithm. Kapag nagkamali ang software, pwedeng mauwi ito sa maling hinala o wrongful arrest. The algorithm sees patterns, but it often misses the actual person. Like your Facebook password, hindi mo pwedeng palitan yung mukha mo. Kapag ang faceprint mo ay nalik o nanakaw, permanent threat na yan sa identity mo. It's a lifelong risk for identity theft. Kaya ang call to action namin, biometric data must be treated with banked vault levels of security dahil hindi ito biro. Surveillance also affects our mental health. Nakaka-anxiety yung feeling na lagi minomonitor. Economically, lumalaki ang industry na ito, pero at what cost? Marami na ring bansa ang nagsisimulang i-regulate o iban ang tech na ito dahil sa privacy concerns. Governance is finally catching up. As a group, we realize that technology is not neutral. Kung ano ang bias ng gumawa, nandoon din sa code. Bilang future accountants, alam namin ang value ng pagprotekta sa sensitive information. Progress should never come at the cost of human dignity. To end this, our stand is, consent is not a luxury. Dapat may strict auditing ang tech systems gaya ng financial systems. Karapatan nating malaman kung kailan at bakit tayo pinoproseso. Tandaan, efficiency should never replace individual privacy. Thank you for listening.